Good day guys! Nandito tayo ngayon sa Honda 3S BF Homes Parañaque at kasama natin ngayon ang motor ni Honda na sports bike na under 150cc category. Ito si CBR 150. Dream bike mo ba to? Tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Ito na ang pinakabagong muka ni CBR 150R. Pero bago siya naging ganito, ay ito pala ang successor ni NSR 150 na nailabas sa Thai market noong 2002. Nauna pala ito kesa kay R15 na na-release sa market noong 2008 naman. Nasa 4th generation na pala itong si Honda CBR 150R. Kaya naman, meron na rin nadagdag na modern features. And just to mention, meron lang pala itong isang kulay, ang winning red color or signature tricolor ni Honda. Bakas nga sa kanya ang pagkakaroon ng MotoGP DNA dahil nga ito ay inspired kay Fireblade na tag 1.6M lang naman. Check nga natin itong kanyang gulong. Kung mapapansin nyo, yung kulay niya ay kulay gold at kung nakita nyo na si Winner X Racing, ganyan yung kulay niya pero iba yung style ng kanyang mags. At syempre, ito po ay tubeless na may tire size na 180 by 17. Meron din itong tire balancer, yan yung itim na yan, na ang gamit naman ay panatilihin na nimble ang driving experience o iwas vibration. Nakakatulong din ito sa pantay na pagpudpud ng ating gulong at napapahaba ang buhay ng ating suspension and steering component dahil nga nawala or na-lessen ang vibration. Speaking of vibration ay papasok naman dyan ang kanyang suspension na sa mga small bumps and potholes sa daan ay hindi gaanong ramdam. Paano ba naman inverted telescopic fork ang naka-install? At din naman natin itong kanyang front fender na sa physical appearance pa lang ay masasabi mong matibay na at kung sa actual naman makikita mo siyang talagang makapal yung ginamit na plastic. May small diamond air vent nga rin na nilagay si Honda sa kanyang tapaludo. Sa braking system naman natin, ito yung isang bago, naka-anti-lock braking system, dual channel na po yan. Ibig sabihin na pre-prevent po nito ang pag-lock ng ating gulong at syempre na-increase nito ang stability sa mga sudden brakes. We have also 2-pot caliper at 3mm po yung lapad ng kanyang disc. Ito naman po ang itsura ng ating inverted telescopic fork. Mapapansin nyo na mataba rin siya at yung kulay na kulay gold ay bumagay sa red na kulay. Mas umangat pa nga ang pagkakaroon nito ng premium looks. Kaya kahit na nakapark lang ito ay mapapasipol ka talaga. Ang placement nga nung kanyang radiator dahil nga ito ay liquid cooled ay nasa medyo itaas. Baba naman tayo dito sa may bandang ilalim, makikita natin dito yung kanyang undercowling. Common ito sa mga sports bike, nilalagay nila dito minsan yung brand ng motor and of course it has to do with aerodynamics. Dako naman tayo dito sa kanyang headlight, meron tong sharp, sporty, super aggressive na headlight design. Mapapansin nyo nga rin na para na rin siyang may winglet. May nabago na rin dito katulad nitong kanyang new graphic coloring. Dati kulay itim, itong kulay puti na nandyan. Dito nga po pwesto sa kanyang harapan ay super aggressive nung kanyang headlight. Of course, yung ilaw nito ay all LED na pati itong kanyang daytime running light. Yun nga kanyang mga turning lights ay naka-usli pa rin. Pwedeng masabit pero kasi naka-standard yan. Yung iba naman gumagamit ng aftermarket na pwedeng ilagay sa side mirror, handlebar end o kaya naka-dikit mismo sa kanyang fairings. Malakas ang kanyang headlight but since naka-split type to ay hindi po siya nakakasilaw sa kanyang mga kasalubong. To deflect wind, meron tayo ditong clear visor na napaka-thick. Meron ngang Honda na naka-embossed sa kanyang black plastic. Marami nga sa mga sports bike ay mas mahaba yung side mirror nila kesa dun sa kanilang handlebar. Kaya naman kapag singitan o kaya traffic ay nahihirapan. Pero dito kay CB150R ay mas mahaba yung kanyang handlebar kaya naman matatansya mo kung pwedeng isingit. Dito naman po tayo sa kanyang cockpit. Ayan po yung kanyang itsura. Adjustable po yung ating suspension. Meron po tayong clip-on type na handlebar and sa kanyang ignition system we have mechanical key. Bar end naman po natin ay bakal. Very important yan kasi yan po yung tatama sa sahig kung sakaling matumba yung motor. Sa atin naman pong rubber grip, spacious naman po siya and checking po ng ating mga buttons ay maganda yung quality. We have high and low beam. Andito po yung kanyang busina at yung kanyang turning turning lights button. Nandyan din po yung kanyang passing light button. Dito naman po sa kanyang right side, isang button lang, push button para sa ating electric starter.
Check naman natin yung kanyang meter panel. Ayan, automatic headlight on na to at yung kanyang animation for the meter panel ay napaka-short lang. Check din naman natin sa ibang angle. If I'm not mistaken guys, kamukha ito ng meter panel ni CB150X. Makikita natin sa kanyang fully digital meter panel ay yung kanyang RPM, andyan din yung ating gear indicator, speedometer, syempre makikita rin natin dyan yung ating orasan, napaka-importante nyan, at nandyan din po yung ating kilometer per liter, yes po, mariread po natin, and syempre, fuel level indicator. Light indicators naman po natin, andyan yung kanyang ABS, at syempre, overheat indicator, sumunod naman dyan yung kanyang neutral, check engine, tapos turning lights indicator na magkahiwalay at napagitnaan po nila ang high beam indicator. Sa kanya namang fuel tank, 12 liters ang kanyang capacity, sobrang laki na. At kahit na 150cc ito, sports bike ay medyo matipid pa rin, nasa 41.5 kilometers per liter ang claim ni Honda. Kung sasakay ka naman, ito ang makikita mo, super sexy nung kanyang katawan. Malapad ang upuan ng driver, maliit ang upuan ng pillion, pero naka-step seat naman to, kaya kung anong nakikita ni driver ay ganun din ang makikita ng ating pillion ride. Ito naman ang itsura dito sa side view, talagang makikita mo yung pagka-elevated niya at nabubuksan po yan, may susian, pwedeng tanggalin yung upuan ng ating angkas. Down to the core of this motorcycle, ang engine type po nito 4-stroke, 4-valve, double overhead cam, liquid cooled at ang kanyang bore stroke is 57.3 by 57.8 mm. Sa kanya naman pong maximum power, we have 13.7 kilowatt at 9,000 RPM. Sa kanya namang torque ay 14.4 Nm at 7,000 RPM. Na halos magka-torque lang sila ni R15. Equipped din ito ng bank angle sensor, ibig sabihin kapag nag-lean ka on both sides ng 60 degrees or more, ay magsi-switch off yung makina. Yan po ay dinagdag para sa safety feature. Kung makikita mo nga ito in actual, marami itong mga air vents saka air intake for more aerodynamic effect. Sa likurang bahagi naman tayo ng motor, may malapad itong gulong na may size na 130/70 by 17. Ito po ay tubeless syempre at naka disc brake at ABS. Meron na rin itong built-in na tire hugger and syempre ka 2-in-1 na niya yung kanyang chain guard. Yan naman po ang itsura nung kanyang swing arm. Sa itsura pa lang maa-assess mo talaga na matibay na siya. Sa kanya namang tail light ay napakanipis nito, napaka-aggressive kung makikita mo siya in actual. Meron din siyang double layer na stoplight at syempre yung mga air vent dyan ay nagpaangas pa sa kanya. Kung paangasan lang ng tail light ay hindi magpapahuli itong motor na to sa mga 150cc sports bike. Sa kanya namang pipe, katulad dito ng naka-install kay CB150X pero mas darker ang end cap ni CBR150. Kung tatayo naman tayo dito sa kanyang likod, ayan yung makikita mo, yung kanyang taillight talaga napakanipis, parang dulo ng dahon. Malakobra pa nga at palapad pa siya. Side naman natin 5.6 guys, check naman natin yung comfort natin kay CBR150. Yup, yes. Okay, saktong-sakto lang din. Tanggalin na natin yung kanyang side stand. Wala po itong center stand. Kasi sports bike nga, medyo tiptoe pero hindi yung sobrang tiptoe tayo, no? Both feet naman natin, nasa floor pa rin naman. Yung gaan niya, siguro pag tumatakbo to, mas magaan pa. Pero sa ngayon, medyo magaan lang din siya. Magaan para sa typical na lalaki. Yun yung masasabi ko sa kanya. And yung kanyang suspension, maganda rin, no? Pero yung comfort natin, yung ergonomics talaga is pang sport bike. Hindi natin aasahan na 100% ay may comfort tayo dito. Nasa aggressive posture kasi tayo, no? Check naman natin yung kanyang suspension sa harap. Ayan, no? Hindi mo mararamdaman yung lubak masyado dito sa kanyang handlebar kasi ang play nga nung kanyang inverted telescopic fork ay dun sa baba. Sa kapag nasa high speed ka ay mas stable yung takbo mo. Ito naman yung itsura natin kung nakaangat yung ating paa. At syempre itong tangke niya ay pwede mong i-clinch kasi nakahulma na itong knee natin dito sa kanyang tangke. Ang mga levers niya ay maganda pigain, malambot. Yung pakiramdam natin dito sa kanyang buttons ay quality talaga, napakaganda. Yung kanyang turning lights, ayan. So, automatic headlight on na siya. May passing light din siya. At hindi mo talaga ma-appreciate yung isang motor unless na talagang nasakyan mo siya or na-drive mo siya. Kasi dito, pag tinitignan ko, nung hindi pa ako nakasakay kay CBR150, ang tingin ko sa kanya, manipis lang siya, no? Pero pag nasakyan mo na siya talaga, ay mataba pala siya. Saka yung datingan mo pag andito kay sport bike na rin talaga siya. Paganda ng lapat ng upuan natin, no? Syempre kung gusto mong mag-back ride ay meron ka pa rin maisasakay dito.
Kaya pag may mga test drive talaga, i-grab nyo yung opportunity bago kayo kumuha ng motor para maramdaman nyo yung lakas ng makina, kung para sa inyo ba talaga yung unit na kukunin nyo. At saka kung kuha kayo ng motor, maganda, tignan nyo kung may salamin, mas maganda para makita nyo kung maliit ba sa inyo yung motor o malaki kayo sa motor. SRP naman natin kay CBR 150 is 183,900 pesos. At yung sample installment scheme ay ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. And of course, price may vary. Depende po sa lugar. Sa mga interested po ay pwede nyo pong bisitahin si Honda TS BF Homes Parañaque. Andito po yung kanilang address. For more details guys, contact nyo sila dyan sa kanilang FB page na ipipaste ko dyan sa inyong screen. If you're interested sa mga ganitong content, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ay ilalagay natin dyan sa description. Kumusta naman po sa inyo si CBR 150? Your thoughts and suggestions, palagay na lang po sa comment section below. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe!